Hukom Kapitulo 9. Ang panlilinlang kay Abimelech. At si Abimelech na anak ni Jerubbaal ay napasa Sikhem, sa mga kapatid ng kanyang ina, at nagsalita sa kanila, at sa lahat ng angkan ng sangbahayan ng ama ng kanyang ina, na nagsasabi, "Isinasamo ko sa inyo na inyong salitain sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikhem, kung ano ang magaling sa inyo, na lahat na anak ni Jerubbaal na 7 pang lalaki ay magpuno sa inyo, o isa ang magpuno sa inyo. Alalahanin din naman ninyo na ako ay inyong buto at inyong laman." At tungkol sa kanya ay sinalita ng mga kapatid ng ina niya, sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikhem ang lahat ng mga salitang ito, at ang kanilang puso ay kumiling na sumunod kay Abimelech, sapagkat kanilang sinabi, "Siya'y ating kapatid." At nagbigay sila ng 7 pang putol na pilak, mula sa bahay ng Baal-bereth, na siyang iniupa ni Abimelech sa mga taong hampas lupa at mga palaboy, na siyang mga sumunod sa kanya. At siya'y naparoon sa bahay ng kanyang ama sa Ophrah, at pinatay ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Jerubbaal, na 7 pang katao, sa ibabaw ng isang bato, ngunit si Jotham na bunsong anak ni Jerubbaal ay nalabi, sapagkat siya'y nagtago. At lahat ng mga lalaki sa Sikhem ay nagpupulong at ang buong sangbahayan ni Milo, at yumaon at ginawang hari si Abimelech sa tabi ng ensina ng halijing nasa Sikhem. Sumigaw si Jotham laban kay Abimelech. At ng kanilang sisiyan kay Jotham, siya yumaon at tumayo sa taluktok ng bundok Gerizim, at inilakas ang kanyang tinig, at sumigaw, at sinabi sa kanila, "Dinggin ninyo ako, ninyong mga lalaki sa Sikhem, upang dinggin kayo ng Diyos." Ang mga puno ng kahoy ay naghalal ng hari na minsan, at kanilang sinabi sa puno ng olibo, "Maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katabaan, na siyang sa akin ay nakapagpaparangal sa Diyos at sa tao, at makipagindayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, "Halika, at maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katemisen, at ang aking mabuting bunga, at yayaong makipagindayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga puno ng kahoy sa puno ng ubas, "Halika, at maghari ka sa amin." At sinabi ng puno ng ubas sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking alak, na nagpapasaya sa Diyos at sa tao, at yayaong makipagindayunan sa mga puno ng kahoy?" Nang magkagayoy sinabi ng lahat ng mga puno ng kahoy sa dawag, "Halika, at maghari ka sa amin." At sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, "Kung tunay na ako'y inyong inihahalal na hari ninyo, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilam, at kung hindi ay labasan ng apoy ang dawag at pagnawin ang mga sidro ng Libano." Ngayon ngay kung tapat at matuwid mong ginawang hari si Abimelech, at kung gumawa kayo ng mabuti kay Jerubbaal at sa kanyang sangbahayan, at kayo'y gumawa sa kanya ng ayon sa marapat sa kanyang mga kamay. Sapagkat ipinakipaglaban kayo ng aking ama at inihadlang ang kanyang buhay, at pinapidyang laya kayo sa kamay ni Madian. At kayo'y bumangon laban sa sangbahayan ng aking ama sa araw na ito, at pinatay ninyo ang kanyang mga anak, na 7 pang lalaki, sa ibabaw ng isang bato, at ginawa ninyong hari si Abimelech, na anak ng kanyang aliping babae, sa mga lalaki sa Sikhem, sapagkat siya inyong kapatid winking face. Kung tapat nga at matuwid na kayo'y gumanti kay Jerubbaal at sa kanyang sangbahayan sa araw na ito, magalak nga kayo kay Abimelech at magalak naman siya sa inyo. Ngunit kung hindi ay labasan ng apoy si Abimelech, at pagnawin ang mga lalaki sa Sikhem, at ang sangbahayan ni Milo, at labasan ng apoy ang mga lalaki sa Sikhem, at ang sangbahayan ni Milo, at pagnawin si Abimelech. At si Jotham ay tumakbong umalis, at tumakas, at napasa Bir, at tumahan doon, dahil sa takot kay Abimelech na kanyang kapatid. Ang pagkawasak ng Shichem. At si Abimelech ay naging prinsipe sa Israel na 3 taon. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu kay Abimelech at sa mga lalaki sa Sikhem, at ang mga lalaki sa Sikhem ay naglilo kay Abimelech. Upang ang dahas na ginawa sa 7 pang anak ni Jerubbaal ay dumating, at upang ang kanilang dugo ay malagpak kay Abimelech na kanilang kapatid, na siyang pumatay sa kanila, at sa mga lalaki sa Sikhem, na nagpalakas ng kanyang mga kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. At binakayan siya ng mga lalaki sa Sikhem sa mga taluktok ng mga bandukin, at kanilang pinagnakawan yaong lahat na dumaan sa daang yaon na malapit sa kanila, at naibalita kay Abimelech.
At dumating si Gaal na anak ni Ebed na kasama ng kanyang mga kapatid, at dumaan sa Sikhem, at inilagak ng mga lalaki sa Sikhem ang kanilang tiwala sa kanya. At sila'y lumabas sa bukid, at namita sa kanilang mga ubasan, at pinisa, at nagpapista, at napasa bahay ng kanilang Diyos, at nagkainan at naginuman, at sinumpa si Abimelech. At sinabi ni Gaal na anak ni Ebed, sino si Abimelech at sino si Sikhem, upang aming paglangkuran siya. Hindi ba siya ang anak ni Jerubbaal? At si Zebul ay kanyang pinuno. Maglingkod kayo sa mga lalaki ni Hamor na ama ni Sikhem, ngunit bakit kami maglilingkod sa kanya? At kahimanawari ang bayang ito'y mapasa ilalim ng aking kamay, kung magkagayo ay aking hahalinan si Abimelech, at kanyang sinabi kay Abimelech, dagdagan mo ang iyong kawal at lumabas ka. At nang marinig ni Zebul na puno ng bayan ang mga salita ni Gaal na anak ni Ebed, ay nag-alab ang kanyang galit. At lihim na nagsugo siya ng mga sugo kay Abimelech, na nagsabi, narito, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang mga kapatid ay naparoon sa Sikhem, at, narito, kanilang pinilit ang bayan laban sa iyo. Ngayon ngay bumangon ka sa gabi, ikaw at ang bayan na kasama mo, at bakayan mo sa bukid. At mangyayari, na sa kinaumagahan, pagsikat ng araw, ay babangon kang maaga, at isasalakay mo ang bayan, at, narito, pagka siya at ang bayan na kasama niya ay lumabas laban sa iyo, ay magagawa mo nga sa kanila ang magalingin mo. At bumangon si Abimelech, at ang buong bayan na kasama niya, sa kinagabihan at sinalakay nila ang Sikhem, na sila'y 40 lutong. At lumabas si Gaal na anak ni Ebed, at tumayo sa pasukan ng pintuang bayan, at si Abimelech ay bumangon sa pagbaki at ang bayan na kasama niya. At nang makita ni Gaal ang bayan, ay kanyang sinabi kay Zebul, narito, bumababa ang bayan mula sa talaktak ng mga bundok, at sinabi ni Zebul sa kanya, iyong nakikita'y mga lilam ng mga bandukin, na parang mga lalaki. At nagsalita uli si Gaal, at nagsabi, tignan mo, bumababa ang bayan sa kalagitnaan ng lupain, at isang pulutang ay dumarating sa daan ng ensina ng Munenam. Nang magkagayo'y sinabi ni Zebul sa kanya, saan nandoon ngayon ang iyong bibig, na iyong ipinagsabi, sino si Abimelech upang tayo'y maglingkod sa kanya? Hindi ba ito ang bayan na iyong niwalan ng kabuluhan? Lumabas ka ngayon at lumaban sa kanila. At lumabas si Gaal sa harap ng mga lalaki sa Sikhem, at lumaban kay Abimelech. At hinabol ni Abimelech siya, at siya'y tumakas sa harap niya, at nabuwal ang maraming sugatan hanggang sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay tumahan sa Aruma, at pinalayas ni Zebul si Gaal at ang kanyang mga kapatid, upang sila'y huwag tumahan sa Sikhem. At nangyari ng kinaumagahan, na ang bayay lumabas sa parang, at kanilang isinaysay kay Abimelech. At kanyang kinuha ang bayan, at binahagi niya ng 30 lutong, at bumakay sa parang, at siya'y tumingin, at narito, ang bayan ay lumabas sa kabayanan, at siya'y bumangon laban sa kanila, at sila'y sinaktan niya. At si Abimelech at ang mga pulutong na kasama niya ay nagsidaluhong at nagsitayo sa pasukan ng pintuan ng bayan, at ang 20 pulutong ay nagsidaluhong doon sa lahat ng nasa bukid, at sila'y sinaktan nila. At lumaban si Abimelech sa bayan ng buong araw na yaon, at sinakop ang bayan, at pinatay ang bayan na nasa loob ni yaon, at iginiba ang kabayanan at hinasikan ng asin. At nang mabalitaan yaon ng lahat ng mga lalaki sa moog ng Sikhem, ay pumasok sila sa kuta ng bahay ng Elbereth. At nasaysay kay Abimelech, na ang lahat ng mga tao sa moog ng Sikhem ay nagpipisan. At umahan si Abimelech sa bundok ng Salmon, siya at ang buong bayan na kasama niya, at sumunggab si Abimelech ng isang palakol sa kanyang kamay, at pumutol ng isang sanga sa mga kahoy at itinaas, at ipinasan sa kanyang balikat, at sinabi niya sa bayan na kasama niya, kung ano ang makita ninyo na gawin ko, magmadali kayo, at gawin ninyo ang aking ginawa. At ang buong bayan ay pumutol na gayon din ang bawat lalaki ng kanikanyang sanga, at sumunod kay Abimelech, at ipinaglalagay sa kuta, at sinilaban ang kuta sa pamamagitan ni Yaon, na anopat ang lahat ng mga lalaki sa moog ng Sikhem ay namatay rin, na may 1,000 lalaki at babae. Ang kamatayan ni Abimelech. Nang magkagayo'y naparoon si Abimelech sa Thebes, at humantong ng laban sa Thebes, at sinakop. Ngunit may isang matibay na moog sa loob ng bayan, at do'y nagsitakas ang lahat na lalaki at babae at ang lahat na nasa bayan, at sinarhan, at nagsisampa sa bubungan ng moog. At naparoon si Abimelech sa moog,
at lumaban, at lumapit sa pintuan ng moog, upang sunugin ng apoy. At hinagis ng isang babae, ng isang pangibabaw na bato ng hilingan ang ulo ni Abimelech at nabasag ang kanyang bungo. Nang magkagayo'y tinawag niyang madali ang batang kanyang tagadala ng almaz, at sinabi niya sa kanya, kunin mo ang iyong tebak, at patayin mo ako, upang huwag sabihin tungkol sa akin ng mga tao, isang babae ang pumatay sa kanya, at pinalagpasan siya ng kanyang bataan, at siya'y namatay. At nang makita ng Israel na namatay si Abimelech, ay yumaon ang bawat lalaki sa kani-kanyang dako. Ganito pinaghigantihan ng Diyos ang kasamaan ni Abimelech, na kanyang ginawa sa kanyang ama, sa pagpatay ng kanyang 7 pangkapatid. At ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Sikhem ay pinaghigantihan ng Diyos sa kanilang mga ulo, at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotham na anak ni Jerubbaal.